Tony to. Nakaripan na ba yung ano natin? Okay. Ano si Jerica nung bata pa siya? Ano ang pangarap ni Jerica? Bale, alalahanin nyo rin pala kung ano, kunwari nag-start na kami, di ba meron ng ano, Timer? para ma-distinguish nyo din kung ilang ano. 7 to 5, ay kung 5 to naka-7 7. na kami. Kaso ikakat-kat, edit pa yan eh. So, okay lang, usap lang kayo dyan. Oo, okay lang yun. Usap lang kayo. Kasi cut pa naman. Okay. Ay, isa ka talaga sa mag-interview. Ay, isa ako? Ano naman kayo? Ay, ano? Hello, usapan. Hello, parang ay Sino ba talaga? Ano ba? Sino ba sa Althea ba? Siya. Tumutulog pa yung tayo mo. Pa-picture nga po. Ay, ito pala. Althea na. Yan talaga yung Biglang Oh, Tony to. Parang preferred kayo na language or with you din na Taglish? Taglish. Wala na sinabi. Ang aking... Gusto ko na may follow-up. Hindi, kung gusto lang natin. Kung mag-insert Pero tayo. walang ano, Ako ayaw. Ayaw. kasi kung ano yung si may sa ano, at nakubay sa question na pala. Pwede pa mas scripted na lang. Consent form. So, dapat before. Okay lang. Sabihin mo man sa pagpira. General to na study method, no? Talaga. Where's mom? May pen kayo? Asan si mom? Dito na ba kami mag-intro or ano? Anong intro na? Like, kunwari, Talaga. good afternoon. Kasi akala ko Magpapakilala. Akala ko ang iba natin ano, yung separate na. Hindi, pwede naman yung hello, I am ano. And here Mas we kung have, parang, Angelica. Jerica na lang. kasama dapat yun Ano kasi, Hindi na Tony Talks talaga. Hindi naka-record na talaga hindi. ay, kanina pa naka-record? Kasi dapat pakita yung Tony Talk. maganda na ba yun? Ano ang plano ni Jeka? Ano si Jeka nung bata pa siya? Tapos magkikwento ng buhay. Ano ka naka-move on sa pagpapasya? Iba pala. May bashing ba? Ibang tanong pala. Ano rin yung flow ng intro, Tay? Wala. How many hours is study? Ano ba? Ano ba tayo? Group ano ba tayo? Oo, may group pa tayo. Wait lang. Ask ko lang. Okay lang naman kahit yung totoo yung nasasabihin. Yes. Siyempre, Mas better pala. Kasi ako, Wait lang. Ano yun, di ba? 1, 3, 1, 3, 5. 3, 5, 7, 9 ako 1, 3, 5, 6, Hindi odd number sa Oo. Sa akin even. Wait lang, paano na yung intro natin? Yun nga i-intro. Hey guys, ano, parang, ano, like, good afternoon lang kayo. Tapos pakilala Kasi sa may sarili parang niyo. may intro Tapos, tayong edit eh. tapos Tapos sasabihin tsaka niyo na- lang, we are interviewing Ate Ekta. Good afternoon everyone. About I this. Gawin am... ba natin Study habits. gawin ba natin ang intro si Ate Jay? Ano yung title Mahaba na? Ano? Oo, yun. Pwede rin. Mula sa former president, current Cameroon. Ay, oo. President ko rin siya. President. Current president. Hindi oh. May pa Ano? na. Ano pa? Ano to no? Para ano tawag doon? Credentials. Oo, nakalagay. May question pala ako. Dito kasi, hindi, saan ako mag-firma? Kasi yung burden nyo is sa profession. Kaya si Ito po is, yan yung Kayo, hindi pa kayo to kasi kayo yung sumulat ng letter. Ayaw ako. Saan paano nga ulit mo Kasi interview yung techniques? Pakita lang sa Oh my God, pasabog naman Sa GC. Mag-work na. Asan ba si Mom? Ang ganda. Alina, super. Maganda sana yun kung wala ko dyan. Pwede mo salat dito? Pwede mo salat dito? Open your A good introduction can shape the entire interview. Kaya na ni Mark. Tas yan. Kanina to? Kay mama. Sige. Pwede mo itong ano? Pwede mo buksan yung ano? Kasi naka... Hindi na save. Hindi na daw.
Kung saan nilagay yung ano, saan dito mag-ano? Anong date ngayon? September 3. Oo, Kayo na confirm. dito. Okay naman. Thank you. Kailangan ng e-signature. Sinigay mo sa akin. Ako yung rotate ako. Bakit yung with others? Nandun ako yun. So, paano ba yun? Paano magsulat? Mga pala yung games. Pwede na lang yung with others. Ay, binigay. Okay. Got you, bro. 452. Ang 540. 52. Good afternoon. Ay, oh, good afternoon. Kahit simple introduction lang ako. 548. Ano ulit yung ang topic natin dito? Study habits And time management. and time management. Uy, ano ba ako? Minsan ko maganda. Ito naman, order naman yung pagkakaas. Yung Study habits and Time management. Ituloy-tuloy na lang natin to, yung record. Pero ano, pinacheck ko yung ano, para mabilang nyo rin kung naka-7 na kami. Okay. Ay, nag-7 na. Hindi, I mean yung ano. Mamaya. Nag-start kami, naka-8 minutes na dyan. So, Okay. tama. Sabihin nyo, whenever you're ready. So, intro natin. Good afternoon ako, opening na Inform nyo sa atin kayo. opening natin. We're talking to talk about study habits with time management. Tapos pakilala tayo. Gusto mo, ikaw mauna para... Pakalala nyo sa atin kayo. Or siya na mag-sack siya na. Feeling ko ano, pakilala niyo na lang. Pakilala nyo muna. Pwede ka nga na parang kanya, here we have, tapos tatanungin mo natin, what's your name, gano'n. Para ronda natin. Gusto mo, ikaw magana. Ikaw dun sa part. Wow, rock. Kasi, Name ko lang naman eh. Angelica, first name lang naman ako kay Nayo. Ready? Mga ganitong salita, net ko ng Google Chat GPT. Wait lang ha. Wait lang. Sige. Curious ako lang. Yan, tapos diba tatanong, what's Ganun lang. Gano'n, tapos diba sabi ko, Angelica, tapos first of all, thank you for taking, wow. thank you for taking, yun lang. Taking ano? Taking what? Taking the exam. Taking the time to meet us today. Yes. And Tama this ba? interview. Tama ba? Marinig na kami Naririnig. dyan? Naririnig na kami dyan? Ay, ito siya. You better. Oh. Kasi Nag-record na ba kayo? Ano ito start na? ano ko muna, i-start ko. Gusto ko na 5 million. Pwede manghihintay sa director. Kontra ako. Hindi, okay lang. Tawag na. Tama na siya. Wag na. Okay na. Okay. Wait lang. Ready ka na? Pwede practice muna. Kasi parang ano naman eh. Sige, Simple pa sige. niya Practice example. muna. Okay. Wala na. Or ready siya sa question na. Okay, sige. Good afternoon, everyone. Today we are going to talk about study habits and time management. Hi, I am Mark Francis Leopold, and together I have I'm Hannah Grace M. Coraza. And now we have, we would introduce you to our guest. ay gaganon pa. Di ba pwedeng diretso na lang? Introduce mo siya. Hindi tayo prepared guys. Ano pala meaning? Okay lang. Pag ito yung saksakan. Ito yung mic isa. Naka-noise reduction na ba? Naka-noise reduction.
Hindi po. Hindi mo rin alam. Pag sa output Hindi, nila. kanina, lakas naman ang boss na ako. Sige, sabay. Good afternoon, everyone. We're going to talk about study habits and time management. I am my friend. Nakalimutan yung pangalan. Hindi, wait lang. Kasi yung flow kasi. Sorry. Sa isang topic or like, paano Parang na-distract siguro. Siguro parang hindi, stuck while studying. Siguro yun, pag may hindi ka nag-engage Pag na- na mga test, nag-chat-jeep, kahit sino naman ako. Thank you. Thank you for validating. Sige, sorry. Try natin. Good afternoon, everyone. Today we are going to talk about study habits and time management. Hi, I am Mark Francis Dave Welcome, and together I have. I'm Hannah Grace Esmeralda. And today we're going to interview our guest, Miss Angelica. Hindi, sabi mo, maging account ka lang. Isabihin niyo na accountancy student. Oo, yun sabi mo kanina. Together. Fourth year accountancy student. Together with Ano yung... Together we have Miss Angelica, a former former contractor, President na... former president. former president of JPIA and current president of Huwag na daw. Sorry. Pag na daw yung Former... ikaw nang sabi na. Former president. Nag-ano siya? Parang kasi So happy. Kapag mag-interview kayo, tingin-tingin kayo sa camera. Our former JPIA president na lang, Miss Angelica. The former na lang para, ano ba? The former or Former president of JP. Ano bang tama? Former president of JP. Doon pa nahirapan na Nahihirapan na tayo. Sabi ko sa'yo, hindi na pwede mag-host mag-English kasi. Okay. Kasi nag-English tayo, pwede mo Oo nga. Oo nga. So, ngayon kasama natin. No? Oo. Diba? Para mas natural. Para mas ano. Pwede nga natin. English na nakikita. Okay, sige, tatry ka doon. Okay, okay na? Wait lang, hindi. Yung i-practice lang yung Tagalog. Magandang hapon sa inyo lahat. Today ay... Today ay... Ngayong araw. Okay lang yan. English pa rin naman. Basta maging natural ka lang. Parang... Magandang hapon sa inyo lahat. Ngayong araw ay pag-usapan natin yung mga study habits and time management ng isang accountancy student. I am Mark Francis Timbol. Ngayon kasama ko si Hannah Grace Esmeralda. And also with us, we have our guest, former president of JPIA, Miss Angelica. Ayun, yun ang pala. Tapos sabi ko, so hello po, Miss Angelica. First of all, thank you for taking time to meet us today. This interview will help us to know you better. And please feel comfortable to answer openly our questions. Tapos Q na yan naman. Questions. Okay, sige. At numbers ka, di ba? So, hindi ba natin muna siya Kasi dito sa ni, parang greetings, gano'n. Parang kakausapin mo muna natin siya. Magra-rapport Like, muna. rapport. Then, orientation, like, ano ba yung gagawin sa interview na to? Ano yung sasagutin? Ano siya? Sige, ano nga yun? Greetings. Greetings and building rapport. After the rapport. Orientation. Tapos closing. Ba't sa orientation, yung mismong question? Parang naano ko lang sa greeting. Parang, Yung opening natin. parang sabi mo lang natin siya. Kasi kakamusta yan, parang ganun. How are you today? Ganon. Ano rin yung tanong mo kanina? Ayos. May tanong ka kanina eh. So yung first question, Wala kayo sa yun, sinabi kanina. Sige na. Sige, Okay na yun. Okay na yun. Ganun na lang. If ever, parang
pwede ba mag-suggest para di ba magbabatian kayo, ganyan. Tapos after nun, parang, di ba sasabihin parang hanger ka, sasabihin yung name ko. Tapos wag nyo na lang muna siguro banggitin na like kung anong year na ako. Para yun na lang yung isama dito sa pag-build ng rapport. Para kumbaga, di kayo masyadong mahilang dun sa mga questions. And then, ano pa ba? Okay na siguro yun kung anong year ako, tapos anong ginagawa namin ngayon sa fourth year. Tapos sabihin ko na lang na nag-i-intern ako. Ganyan. Tapos saka na lang natin, Magsasabi siya saka natin i-build yung questions kasi parang, di ba, parang during internship din ng accountancy, may mga aral na nagaganap. So, ganun na lang. Siguro ipasok mo, di ba mas sinabi Sasabihin ko niya lang yung naman study, ay or parang sinabi ni intern, ipasok mo na doon na kung ano yung gagawin natin. So ngayon, kasi parang tatanungin natin siya kung sa study habits niya, kung gano'n, parang orientation ng mga question. Gano'n, ipasok mo na rin. Ito opening natin. Ang mamagitin ko na lang yung mismo president siya. Hindi, yung name na lang daw. Wala na. Hindi, pwede na yung banggitin para hindi na sa akin magalit na kakaya. Former President of JPA. Former President of Miss Yun na lang Angelica. ipakilala ko. Pakilala Kaya niya. Sino? Okay. Si... Miss From ano kasi siya yung NUO. Miss May. Miss May. Marcelo. Marcel. Joy pa nga nilagay ko din. Okay ka? Okay na? Okay, let's go. Okay. Good afternoon everyone. Ngayon ay pag-uusapan natin ang study habits and time management ng isang accountancy student. I am Mark Francis Debolo. Ang kasama ko si Hannah Grace Toralma. And together we have our guest, former president of JPA, Miss Angelica. Good afternoon. Hello, good afternoon. So, ngayon po, ano po bang mga pinagkakabalan niyo po ba? Currently, nagtitake ako ng OJT and ng thesis. So, yun yung mostly kung nagkukuha ng time ko every day. So, since nabanggit niyo po na kayo ay madami pong ginagawa ngayon, saktong-sakto siya sa ating topic ngayon na study habits and time management. So, we are going to ask you questions po kung paano niyo po ba nababalanse yung mga ginagawa niyo po in academic life and also your life outside studying. So, Simulan na po na. yan. Sige, So, sure. first question natin is, how many hours do you study? So, yung hours na tinitake ko when it comes to studying every day is usually 4 hours standard. Kapag lumalagpas doon, medyo imposible. Pero usually 4 hours talaga. Yeah. 4 hours. Ikaw ba? Ako, mas patagal ako since medyo mahina ako sa pag-pick up sa time. So, it's credible na ako in 24 hours. Nakapag-alat ka ng 4 hours a day. Kasi mahirap yung parang congested ka diba usually sa ibang mga courses, sa mga ibang activities, lalo na kung may outside pa. So, one contact kong question is, ano po bang ginagawa niyo kung pag nasa-stop po ngayon during study? When I get stuck on a topic, ang usual na ginagawa ko is hinihimay ko siya isa-isa. Kasi commonly yung mga textbooks natin, it's written on English. And since it's not my first language, yung usual na ginagawa ko kapag nag-aaral ako, may mga topic ako na hindi naiintindihan, hinihimay ko siya. I try to translate it in Tagalog. So, mas naiintindihan ko siya. Ayun. Ang magandang tip. Pwede namin siya magamit. Honestly. Kasi may mga terms tayo sa accountancy na parang pag tinignan mo siya, parang doesn't even exist. Nasa vocabulary ba siya? Dictionary. Nasa dictionary ba siya? So, tama. Yes. And next question naman po, ano yung mga preferred method mo for taking notes? Oh, taking notes. I think it's a controversial opinion because nowadays, mas gusto ng mga tao na babasahin na lang siya kasi we see it as time consuming. Pero on my end, marami akong method of note-taking. So, nagsisimula ako na ninonote ko muna siya pen and paper. So, almost everything na nakikita ko sa book, ninonote ko siya in a way na mas maiintindihan ko siya. Like, let's say, naka-mind map siya pero mas detailed
detailed. And then after nun, babasahin ko ulit si book together with my notes. Tapos dinanote ko naman siya digitally using OneNote. Di ko to sponsor, pero that's what I use for mind mapping. Para mas nako-connect ko na yung mga concepts na kailangan connected. Kasi di ba sa accountancy, it's almost like a domino effect. Bawat topic ay connected to the other, even magkakaibang courses. Ayun po. Yes. And ask ko lang din po, follow up. Like, sinabi nyo kanina is 4 hours kayo nag-review. And sa 4 hours na yun, kasama po yung pag-take notes. Yes po. Pero ngayon lang yun na nag-intern ako. Pero kapag kasi syempre yung internship ko, 40 hours a week siya, 8 to 5 from Mondays to Friday. Kaya ang nangyayari, gabi lang ako nakakapag-aral. Yung gabi na yun, nag-note ako and then at the same time, inaaral ko na rin siya. Pero usually talaga, tinatapos ko muna yung book together with a pen and paper na notes. Saka ako nagbabasa ulit or tas nagsusulat ng digital notes. Ganun. That's nice. Iba talaga kapag may study habits na tayo. Yes. So, provided po na nabanggit ko na 4 hours po kayo mag-aral po. Then, meron din po kayong 8 hours po na internship. So, ang may iwan na lang po siguro na oras nyo sa akin is siguro kahit konting personal time, then na. So, paano po kayo, how often po kayo mag-review mo ng mga lessons? So, since congested na po yung time ninyo and knowing na mo po sa accountancy po, madami po tayong mga topics. So, hindi naman po pwede na yung isang buong libro is i-one week mo siya. Oo. Ang ginagawa ko is yung 8 to 5, gumagamit kasi ako ng Google Calendar para ma-schedule yung mga ginagawa ko. So, ang nangyayari is yung 8 to 5 ko for internship, yung konting time until 8 p.m., ginagamit ko siya pag-interact sa pamilya ko para magkita-kita kami because that's the only time we see each other. And then, yung 8 to 12, doon ako nag-aaral. Doon ako naglo-lock in, kunwari. Ayun, yun yung 4 hours na rin. So based sa nabanggit ko, may effect talaga si digital platforms kasi always done, ginagamit ko lang siya to simplify yung mga notes ko. May iba pa palang platforms na pwede magamit. So, calendar, usually ginagamit ko lang yun pag kung meron ako pupuntahan o birthday, may nakalagay birthday na ito ganyan, pwede mo pala siya magamit for study. Yes. Schedule ano yung mga topics, yung mga cover mo for this day para hindi masyadong ngarap sa isip na, oh my God, I have to read a lot of chapters in just 4 hours or more or less than 6 hours. So, knowing your situation naman po, may mga distraction ba na makapag-apekto sa study time po? Oo naman, lalo in today's time, sobrang digital na ng lahat ng bagay. Kung baga mag-check ka lang ng oras sa phone, usually talaga yung phone ko, yung nakaka-distract sa akin or yung mga bagay na nakikita ko sa room ko, like let's say, mga instruments, ganun, parang bigla kang magkaka-urge, bigla maglinis, yung mga ganun, mga usual stereotypical distractions ng students. Yun lang din naman, since mag-isa rin ako sa room, kaya mas madali ako nakakapag-focus, mas madali rin ako na-distract. Ayun. Totoo yun, no? Kasi minsan, pag nag-review tayo, may makita lang tayo, ay, magulo to. Libising to mo. Oo, diba? Usually, ako, from my experience, parang kahapon lang siguro, mag-check lang ako ng isang slide. Pagkatapos ng isang slide ko, naisipin ko, I deserve, check ako ng mga 5 posts. So, yung 5 posts na yun na-extend pa siya. So, I can really so, since po na nabanggit po na 4 hours po kayo mag-alat ng inyong study time, may sa 4 hours na po yun, ano po yung specific study schedule or routine po na ginagawa nyo within that 4 hours? Yung, actually before, meron akong unforgiving na routine. Pero yung ngayon, it's more straightforward. Kung ano lang yung kaya ko tapusin within the 4 hours, yun lang talaga yung tinatapos ko. Let's say, halimbawa, ngayon kasi yung inaaral ko is tax and water. So yung taxation na yun, or apart, sinusubukan ko kung is-squeeze sa 4
4 hours. Pero since nag-intern pa nga ako ng buong araw, mas forgiving yung study routine. Hanggang saan lang yung kaya ko, yun lang. Pero strictly, time, ganun talaga ako mag-aral. Like, kung ano yung nakaset ko na schedule for that specific time, dapat yun yung masusunod. Unless Sunday, yun, nag-aaral pa rin ako. Pero, mas, kung gusto ko lang, kung feel ko lang, ayun, ganun lang. Pero pag weekdays and Saturdays, strictly, ganun talaga yung routine na ginagawa. I would like to add a question with that. Since po, sabi niyo, nakabanggit niyo po kanina na yung in that 4 hours, kung ano lang po yung mga kung ano lang po yung na-review within that 4 hours, yun lang yung na-review po. Eh, di ba po nabanggit niyo po kanina sa doon sa inyong mga pag-review niyo po, yung sa scheduling po, ano pong naging remedy niyo po if ever na meron kayong schedule for the day na topic na hindi niyo po naabutan? That one. I think yun yung certain misconception ng mga tao when you're scheduling or planning. Kasi dati talaga, nagbibigay na ako agad ng topic na aaralin ko for that schedule. Pero na-realize ko, medyo counterproductive siya. Kasi ang gagawin mo, mag-aaral ka ng mag-aaral, kahit hindi mo na naiintindihan for the sake of completing yung task na yun or completing yung topic na yun. So ayun nga, tulad ng nabanggit ko, I established a more forgiving na study routine. Wherein, nagsiset ako na itong subject na to, ito yung aaralin ko, pero hindi ako mag-move on dun sa topic na yon until such time na maintindihan ko na talaga siya. Kasi, di ba, alam niyo naman sa accountancy, mas okay talaga if masterin mo muna yung concept before ka mag-move on sa pagpa-practice problems, ganyan. Which is, yun yung sinusubukan kong mas ma-embody nung study routine ko as well as nung perception ko dun sa study routine that I have. Mas okay. It's really important talaga na nakokontrol mo talaga yung pag-aaral mo since nakaka-drain talaga kapag sa sobrang class. So, next question naman po is, how do you prioritize your studies? Yung priorities, I think it goes well with dun sa fact na nagsischedule ako. Yung pagsischedule pa lang alone is a way of prioritizing yung pag-aaral ko. Pero, binibigyan ko pa rin ng pagkakataon yung sarili ko to not follow yung schedule na yun. Like, hindi ako nagbibigay ng, let's say, mga punishment sa sarili ko for not studying. In that way, mas napaprioritize ko siya kasi nakaset talaga yung utak ko na, okay, sa oras na to, mag-aaral ako. So, yun yung way na napaprioritize ko siya. Yung sole fact that I schedule, it means na napaprioritize ko siya. And I make sure na masusunod ko yung schedule na yun. Dahil yung ano po na nabanggit na po yung priorities niyo po. And along with the other things that you shared po, ano po mga tools or resources outside po, digital, po na ginagamit niyo po in terms of time management naman po? Kasi di ba nabanggit na po yung mismong ano lang po, pag-check niyo po ng isa-study niyo po for that time. So ito naman po sa time management naman. Sa time management, yung mga nabanggit ko lang din kanina, Google Calendar, ayun, yun lang talaga yung ginagamit ko for time management. Kasi doon naka-blocking yung mga kailangan kong gawin. And at the same time, gumagamit ako ng Pomodoro na timer. Before kasi yung device yung gamit ko, pero ang dali niya kasing dayain. Parang pag hindi ko siya pinindot, ay wala, itatakbo yung oras. Pero with yung mga applications na already available sa mga app store, ayun, tuloy-tuloy siya. So parang bawal mo siyang galawin, nakakahiyang galawin. So ayun, yun yung ginagamit ko ngayon along with Google Calendar. Nakakawala ng alam ng strict pag alam mo pwede mo manipulate yung isang gadget. Parang mawawala yung purpose nila. Yes. Kasi yung gagawin ng isang The next question naman po, what are some challenges you face when trying to stick to a study schedule? Yung mga challenges pangkaraniwan, mga family matter. Kasi syempre, bigla-bigla silang magyayaya ng, uy, alis tayo, mga ganun. And at the same time, yung parang guilt din na buong araw ka na nag-intern, buong araw ka na nag-aaral. Parang pagka may mga pagkakataon, specifically kapag Saturday, na may temptation talaga to break that routine na meron ka. So yun commonly, and at the same time, yung parang feeling ko na ginawa ko na yung best ko. Ganun. Parang kapag feeling ko na perceive ko na ginawa ko na yung best ko, kahit
ang totoo, hindi pa naman talaga yun, pangkaraniwan. Kasi kinukumbinsi ako ng utak ko na, hindi, okay na yan, ginawa mo na. Pero, ayun, yun yung common na challenges na na-encounter ko naman kapag nag-aaral. And as well as kapag kailangan ko mag-stick with yung time management schedule ko. Ayun. I agree, no? Kasi minsan, syempre, hirap din tumanggi kapag Yes. may nagyayaya. Lalo na pag Nagyayaya, family. Yes, oo naman. Kasi ang lagi nilang sinasabi sa atin is lagi tayo mag-aaral na mabuti. Oo. Pero what if yung mismong command nila na mag-aaral tayo ng mabuti, parang nagka-clash na dun sa isipin. Baka gusto ko nang sumama sa amin dito. Huwag ka na lang puro dyan sa gadget. Puro aral. Huwag ka puro dyan sa libro mo. Baka gusto mo namang sumama sa amin. So, minsan nga, tama nga, nakakag-guilt din yung mga ano. So, kailangan talaga mag-balance natin yung personal life natin, academic life natin, at saka yung mga hobbies pa if possible. Then, ito ang pinakamahalagang question para sa mga students like me, paano ba siya accountancy man yan, engineering, or kahit yung mga non-board subjects or courses, how do you deal with procrastination? Yung procrastinating kasi it's something na hindi ko siya masyado madalas ma-encounter unless Sunday talaga. Kasi yung Sunday, I make sure na nag-aaral pa rin ako. Pero, ang nangyayari is, may mga pagkakataon na tinatamad na ako, ganun. Pero yung procrastination kasi, it's inevitable for most of us. During sa mga time na na-encounter ko siya, let's say, ma-encounter ko siya on weekdays or Saturday, ang ginagawa ko lang is minimake sure ko na malinis yung paligid. Hindi ko alam if it's a me thing, pero panigurado imposible. May 8 billion people in this world, diba? Ang ginagawa ko is sinisigurado kong malinis yung study area or yung buong kwarto kasi doon talaga ako pinakamabilis ma-distract. Sasabihin ko maglilinis ako, pero in reality, hindi naman siya nangyayari. Mahihiga na lang ako, ganun. Ang ginagawa ko talaga is kailangan deeply yung arrange yung bed ko, yung mga damit ko nakalagay sa cabinet kasi panigurado makita ko yun, mabilis ako madidistract. So, yun yung ginagawa ko. And kapag naman sa phone, ang ginagawa ko, nagta-timelapse ako para hindi ko siya magagalaw. Iniisip ko, okay lang yun, naka-timelapse, may imo-movie marathon. may papanoorin ako after ko mag-aral, which is so satisfying. So, parang helpful siya in a way na hindi ko hinahawakan yung phone ko and at the same time, nagiging reward system ko siya na meron akong something na aabangan pagkatapos ko mag-aral. Ayun lang naman. So, ayun lang naman po yung mga question namin. Very helpful yung Yes. insights niyo po na sa amin po and sa iba pang mga students dyan na medyo hirap talaga mag-balance ng time nila sa yung friends nila, yung request ng family sa demand ng pag-aaral natin na napakahirap ng ano ngayon. Ng standards ngayon, very high. And ako personally, based sa mga sagot ni Miss Angelica, ang dami ko rin natutunan and ang dami kong tips na nakuha based sa mga Pwede na natin siya ma-apply sa amin ngayon. Kasi very relatable yung mga situations natin niya kasi parang habang binabanggit niya sa parang mangyari din sa akin yun. Flashback. Na mapaisip mo, oh nga no, nangyari na sa akin yun, tapos may ginawa siya. Baka I can apply those insights na na-share niya sa akin. So, I would like to thank you po for answering our questions po. Thank you po ulit sa pag-join po sa amin dito sa interview for us to learn more on our study habits and how to manage your time. Thank you po. Thank you po. Thank you guys. Thank you. Okay lang. Thank you. Okay.